So mga bagay na dapat nyo pong gawin para sa ganon, piliin pa rin ng isang lalaki na i-priority ka. Okay? So mga girls, alam ko ang dami nyong may problemang ganito. Yung tipong hindi nyo na maramdaman, na tipong binibigyan kayong halaga o binibigyan kayong priority ng isang lalaki. So ngayon sa video po nating ito, susubukan ko pong ibigay sa inyo ang mga bagay na dapat nyo pong gawin para manumbalik po ang pagiging priority ng isang lalaki sa inyo. So mga girls, isa lang palaging aking hinihiling if ever na nagugustuhan nyo po yung mga love advice, yung mga video, yung mga sinishare ko po sa inyo mga tips dito, huwag nyo sanang kalimutan. Wala naman po itong bayad na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin po sa ibaba. Napakalaki ng tulong po niya. Okay? So kung nagawa nyo na po yan, mga girls, maraming salamat po at simulan na po natin ang ating topic ngayong hapon na ito. So, ano nga ba yung mga bagay na dapat nyo pong gawin sa isang lalaki upang muli ka nitong maging priority? Okay? So, number 1. Bigyan mo siya ng option. Kamamay, anong ibig mo sabihin bigyan mo siya ng option? Ang ibig ko sabihin dito mga kamamay, kung halimbawang nagre-request ka sa kanya ng oras o schedule, sabihin natin na gusto mong sumimba kasama siya, kasi halos ilang buwan na rin yung lumipas, na hindi kayo nakakapagsimbang magkasama. Eh ngayon, gusto mo siyang hanapan ng oras. So, bigyan mo siya ng option. Yung tipong, pag sinabi niyang, babe, masyado na akong busy. Baka hindi kita masamahan. Sabihin mo ganito, babe, kung hindi ka makakasama sa linggo na magsisimba, eh baka isama ko na lang yung mga tropa ko, yung mga kaibigan ko. Baka isama ko rin si James. Pag sinabi niyang, sinong James? Ngayon, mapapaisip siya. Sinong James? Ba't kasama to si James? Baka ito yung yung nagpapakit dito, yung pinagsisilosan ko noon. So magkakaroon siya ngayon ng trigger sa kanyang utak. Anong trigger ang mangyayari sa kanyang utak? Isipin nun, bit ito pang kasama nito. Kakainis naman, maiinis yung lalaki. Sige, ako na lang sasama sa iyo. Pa-priority na kita. Okay, wag ka lang sumama sa mga yon. Kasi para sa akin, di ako komportable eh. Eh, dinasamahan ka. So nagbigay ka ng option na kung sakaling hindi ka sasamahan nung asawa mo, nung jowa mo, eh may iba kang isasama. Yung mga kaibigan mo, which is, hindi siya komportable. At pag hindi siya naging komportable sa kasama mo, siya na yung magpipilit. Siya na yung gagawa ng paraan para i-priority ka. So, yun ang isang tips mga kamamay na maaari niyong gawin para talagang ibalik ng lalaki ang priority niya pagdating sa iyo. Bigyan mo siya ng option. Okay? So, next. Iwasan mo rin na palagi siyang galitin at awayin. Yes, mga kamamay, ang goal natin dito is i-priority kayo ng isang lalaki. So, paano kayo ipa-priority at bibigyan ng oras ng mga yan kung palagi kayong galit? Okay? O palagi niyong ginagalit? Pinaiinit ang ulo? Eh, di mabubuwisit sa inyo yan? Lalong maiinis, lalo kayong hindi bibigyan ng oras. Pero kung halimbawa ang itatrato niyo sa isang lalaki is smooth lang, mild lang, pwede mong sabihin na, babe, pwede ba tayong sumimba? Kung okay lang naman sa'yo, kung okay lang, at kung may oras ka pa, kung okay lang sa'yo, simba tayo sa linggo or Sabado, kung ano mang available ka. So, wag mo siyang aawayin kapag ka sinabi niyang, babe, pasensya ka na, medyo busy lang talaga ako eh. Unawain mo. Sabihin mo, babe, okay lang eh, kung gano'n naman talaga eh. So, sa ganung paraan, maiintindihan ng isang lalaki na gusto mo lang siyang hanapan ng oras, malay mo magbagong isip niya. Malay mo, maisip ka niya na, ay, si babe, nahanapan ako ng oras. Sige na nga, sisingit ko na lang. Eh di, nakagawa pa siya ng oras, naisingit ka pa niya, nagawan pa niya ng paraan, hindi kapag ka inaway mo, ay talagang hindi niyan pipilitin. Kahit may oras yan, hindi yan sasama. Kaya iwasan yung galitin, iwasan yung awayin, iwasan yung painitin ng ulo ng isang lalaki kasi lalo yung magtatampo. Lalo lang yung hindi magbibigay ng oras sa inyo, promise. Lalo kayong hindi ipa-priority. Dapat smooth lang kayo, magpaalam kayo ng maayos, then paminsan-minsan bigyan mo ng option, okay, para sa ganun, i-priority ka niya. Huwag laging pag-aanda rin ng init ng ulo kasi mahirap. Kasi kayo rin ang kawawa pagka mainit ang inyong ulo. Unawain, intindihin, bigyan ng option. Mas makakatulong yun mga kamamay. Okay? So next, iwasan mo rin na masyadong maging matampuhin. Ito mga girls, hindi na kayong mga bata dito. Nagpaalam kayo, okay, niyayaan yung sumimba hindi ko nababagoy na example, niyayaan yung sumimba, tapos nagtampo pa kayo nung sinabi niyang busy siya, huwag pong ganun.
Kasi hindi mangyayari nagagawa ng paraan ng isang lalaki kung magtatampo kayo. Hindi na kayo mga bata para gawin niya sa kanya. Okay? Hindi rin naman siya bata para hindi sabihin sa'yo na, okay, na-busy siya. Di ba? Pero kapag ka nakakita siya ng oras, pagkakataon, gagawa siya ng paraan. Isisingit ka niya. Basta huwag ka lang magtatampo kasi pag nagtampo ka, maiinis yan. Sa dami na nga ginagawa, pressure na nga sa trabaho, tapos magtatampo ka pa, dadagdag ka pa, ano pang nangyari? Di ba? Ano pang magiging resulta? Eh di lalo nang nagtagal, baka hindi pa siya makafocus sa kanyang ginagawa dahil isipin ka pa niya. Kaya hanggat maaari mga kamamay, huwag na kayong magpaka-childish. Huwag na kayong magpaka-bata. Hindi na kayong mga bata. Kung walang oras, intindihin po ninyo. Huwag kayong magtatampo. Pwede naman kayong magsama ng iba o yung mga kaibigan mo, magpaalam ka lang. Yung lagi ko sinasabi sa inyo, bigyan nyo ng opsyon. Para yung lalaki, walang maidahilan sa inyo. Kundi talagang samahan kayo kapag ka may option kayo. Okay? Kaya lang naman yung ibang mga lalaki ay pumayag kasi no choice ka. Okay? Huwag ka nang sumimba kasi wala kang kasama. Pero kung may kasama ka, eh talagang iisipin niya kung sino kasama mo, safe ba yung mga kasama mo, di ba? Kaya please, bigyan niyo ng option paminsan-minsan at syempre, huwag kayong magiging matampuhin. Para sa ganon, ng isang lalaki na sa halip na magbigay ng oras sa inyo, baka hindi kayo bigyan kasi nga matampuhin kayo sobra. Okay? So, huwag kayong magiging matampuhin para po i-priority kayo ng isang lalaki. Alright? So, next. I-priority nyo din ang inyong sarili. Yes, mga girls, hindi po pwede na talagang maghahabol kayo na maghahabol ng pagiging prayo sa isang lalaki. Okay, tapos kayo, ang dugyot-dugyot. Paano kayo pa-priority ng isang lalaki kung hindi kayo nag-aayos? Kung sarili nyo, hindi nyo may priority. So, ipakita nyo sa isang lalaki na nag-i-improve kayo, maayos, maganda kayo, sexy kayo, para talagang isang lalaki ganahan. Okay, pag nakita ka niya, babe, labas naman tayo. Para naman tayo ay magkaroon ng banding. Pag nakita ka niyang maganda, iisipin niya na, hindi naman nakakahiyang lumabas kasama. Napakaganda, blooming na blooming. Hindi niya man masabi yun, hindi man niya masabi yun ng harap-harapan, pero nasa utak niya, nasa isip niya, na ang ganda mo. Okay? So, yung kanya ginagawa, isa-set aside muna, then, sasabihin niya sa'yo na, sige babe, sa linggo okay, mag-ayos ka pa ng maayos. Yung damit mo, itong suotin mo, baka siya pang mag-suggest ng susuot mong damit. Kaya mga kamamay, nakakatulong talaga yung pag-aayos, pag-self-improve, kung gusto mong i-priority ka ng isang lalaki. Okay, mga babae kayo, at dapat, hindi ko na to sinasabi, dapat automatic na to Pero yung iba nga nakakalimot, nakaka-forgot, kaya pinapaalala kong muli. Mga girls, mag-ayos, mag-self-improve para makuha niyong muli ang priority galing sa inyong mga minamahal na asawa, sa inyong mga minamahal na jowa. Okay? And last, iwasan mo rin na i-priority siya kung ikaw naman, hindi ka pina-priority. Okay, hindi ka binibigyan ng halaga. So mga girls, kapag ganun, huwag nyo nang ipilit ang inyong sarili. Okay? Pinipilit nyo mang i-priority yung isang lalaki, pero yung isang lalaki naman hindi gumagawa ng paraan para i-priority din kayo, mahirap yun. Baka mamaya ikaw na lang pala yung humahawak sa inyong relasyon. Tapos yung isang lalaki, sa halip na piliin ka, okay, may oras naman yung lalaki para lumabas kayo, mas pinipili niya ang barkada. Kapag ganun, huwag nyo nang ipilit ang inyong sarili. Nagmumukha lang kayong tanga kapag ganyan. Kaya hanggat maaari mga girls, kung hindi nyo nakikitaan na nag-e-effort din yung lalaki, gumagawa rin ng hakbang and moves para makasama ka, huwag nyo na rin ipilit ang inyong sarili. Basta kung halimbawa nakikita nyo na pinapahalagahan naman niya kayo, sinasabi ng isang lalaki na, babe, ganito na lang sa linggo, hindi ako po pwede yun, dami kong ginagawa. Pwede bang sa Martes? Okay, pipilitin kong matapos ito, set aside natin sa Martes. Sigurado ako, sigurado na yon, masasamahan kita, magkakaroon na tayo ng quality time. Kapag ganun, humahanap siya ng time, inaayos niya ang lahat para maging maayos ang flow, smooth ng inyong schedule. Okay, green flag yon. Okay, po pwede niyong hintayin. Pero kung hindi niyo nakikita ang ganun, baby, sobrang busy ko Okay, hindi pa ako sigurado. Baka next month pa, kapag ganun mga kamama, hindi siya gumagawa ng paraan para mag-effort, okay, para i-priority din kayo, kapag ganun, huwag nyo na ipilit ang inyong sarili. Hayaan nyo na. Okay, magpaalam na lang kayo na, babe, sisimba na lang kami sa sunod na linggo. Hindi na kita muna paghahanapan ngayon kasi busy ka naman, sa'yo na rin ang galing.
So, hindi ko na ipipilit. So, ganoon na lang. Para sa ganun, mga kamamay, maging priority kayo ng isang lalaki. Okay? Basta mga girls, pag nakita nyo hindi kayo pinapriority, hindi gumagawa ng paraan, huwag nyo nang ipilit. Alright? So, ilang muna sa ngayon, mga girls, ang ilang mga love advice na maaari nyo pong magamit, may apply sa inyong mga buhay pag-ibig. For more videos and love advice na kagaya nito, huwag nyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba ng video na to. So, mahal ko po kayo mga kamamay. See you for our next vlog. Paalam.